Magandang araw sa inyo mga kapuntos. Meron ba kayong nakakatalakayan sa social media? Sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, comments? Na mula sa iba't ibang sekta ng pananampalataya at napapansin ninyo na tila mahuhusay sila at bihasang bihasa. Samantalang kayo naman, medyo tagilid at medyo kulang pa lang ang nalalaman. Well, mga kapusos, hindi yan problema. Sapagkat sa kakapanood ninyo dito sa ating programa sa Straight to the Point, initiyak ko sa inyo na may panlaban na kayo. Sa loob lamang ng ilang minuto ay malilinawan na kayo. At tinitiyak ko sa inyo na sa dahan-dahan, gradually, may panlalaban na kayo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button, the notification bell, para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang gabi mga kapuntos at sa lahat ng mga nanonood ito sa ating live ngayon dito sa Straight to the Point. Sa gabing ito is ang tampok po natin ngayon ang pag-raid na ginawa sa lugar ni Dato Adlaw. Straight to the point. Kung saan yung kanilang katapangan na gamitin ang kapangyarihan ng apoy, tubig at lupa hindi man lang nagamit. Lalo na si Nanay Encantadia walang nagawa. Pero ngayon, maganda ang ating pagkakatampok sa video na ito dahil ating ipapakita kung paano ni-raid ang lugar ni Dato Adlaw. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Yon. Nilusob na ng joint operation ng PNP, CIDG, PNP SAF ang lungga ni Dato Adlaw at hinuli pati na ang misis niyang si Esther at si Bai Lourdes. Sa kay Bai Lourdes, 2 kaso ang naisampa na. Iba ito sa Sopina kahapon, no? Dahil yung Sopina kahapon, ibang kaso din yan. Siguro, sa aking opinion, napadalahan na sila ng Sopina at di nila tinanggap din para sa preliminary investigation at posible na ang prosecutor office ay isinumiti niya sa korte ang kasong unjust vexation at usurpation of authority. Ito ang kaso kung bakit sila nilosob at hinuli ng joint operation ngayon. Una, doon ko nalaman sa isa sa mga nakabantayng pulis, dahil nanonood din ako sa kanyang mga video, si Boy Gunner ng Mindanao. Etong mga videong ilabas ko, hindi ito galing sa akin, iniram ko o na sa Do Suerte video at sa video din ng RPN
Surigao at FM Station Surigao, no? Kung saan nahuli talaga ang grupo at may mga nakonpiska sa kanila. Tatalakayin natin ito. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia. Okay, kung sila si Dato Adlaw Bae Lourdes ay nagsagawa lang ng pagtitipon at pagsamba, di mangyari itong paghuli sa kanila. Lalo na kung di nangyari yung mga pagbabanta na ginawa nila sa social media at yung pagpadlak nila sa ilang establishmento. So di mangyari talaga ito. Imagine, mahigit na 5 taon sila naninirahan sa naturang location, sa naturang barangay na wala palang business, walang building permit ang kanilang lugar. So, di sana yan ma-raid sila kung di nila ginawa na sa kanilang sariling imagination may sarili silang batas at nag-expired na umano ang batas sa ating gobyerno pagkatapos ng mahigit 50 taon nag-expired na. Kaya ang kanilang batas na ang dapat masunod. Itong ipapakita ko na video, yung pagbasa sa PNP na babae kay Bae Lourdes, kaugnay sa kasong kinaharap. Dalawa ang kaso, no? Una, yung usurpation of authority at pangalawa, yung unjust vexation, no? So, dito nag-react pa si Bae Lourdes nang sinabi ng PNP na kung wala kang pera, kung wala kang pera para makakuha ng abogado, ay bigyan ka ng gobyerno. Nag-react siya. Hinuli na, bigyan pa. Ito. Madam, good morning. Basahan mga ngayan. Kamo, dakpo na mo, kay naa mo warrant of arrest for usurpation of authority under Article 177 of the RPC. Una ikaw, Madam Bae Lourdes, naapod ka another warrant for unjust vexation. Itong unjust vexation and yung usurpation of authority, tag-issue ni Acting Presiding Judge Maureen Chua. So, aduna mo, makahibalo nga aduna kay katungod sa pagpakahilom, ang imong pamahayag mahimong gamiton pabor o bato kanimo, sa bisan diin nga hukuman, ikaw adunay katungod sa pagpili sa usa ka kasaligan o independenteng abogado, ug kundi ka makasarang sa pagbayad, ang ganamhanan mo hatag ni ini nga libre para motabang kanimo. Nakasabot ba Tabang? tanan? Mutabang? Didakop na, mutabang? Nakasabot siguro ma'am sa Bisaya, no? O sige ma'am. Ayaw mo, abogado. Yan, nag-react talaga siya, no? Dahil sabi niya, hinuli na pagkatapos tulungan. Oh, hinuli na pagkatapos tulungan. Sandali para sa mga di makaunawa ng Cebuano. Oh, hinuli na. Good morning. Basahan mga ngayan. So, sabi niya, basahin mo na nga yan. Oh. Sabi ng PNP, basahin mo na nga yan. Isasali natin ng Tagalog para sa di makaunawa. No? Ito, binasa ng PNP. Kamo, dakpo na mo, kay naa mo warrant of arrest Huhulihin ko namin kayo dahil meron kayong warrant of arrest. for usurpation of authority under Usurpation of authority. Article 177 of the RPC. Yan talaga. Ang problema kasi meron silang sariling interpretasyon at sariling imagination. Itong katabi ni Bae Lourdes, ito ang asawa ni Dato si Esther, no? Santilas ang asawa. May mga maliliit pa silang mga anak. Kawawa itong mga maliliit nilang mga anak. Turn over daw sa DSWD.
Unya ikaw, Madam Bay Lourdes, na Si By Lourdes, itong matapang na ito pag mag-live na binigyan lang ng 72 oras daw. Ito, tapos na ang kanilang 72 oras. ka another warrant for unjust vexation. So 2 warrant ang sa kanya, unjust vexation at ang usurpation of authority. Itong unjust vexation and yung usurpation of authority tag-issue ni Acting Presiding Judge Maureen Chua. So, aduna mo, makahibalo nga aduna kay katungod sa pagpakahilom, ang imong pamahayag mahimong gamiton pabor o bato kanimo, sa bisan diin nga hukuman, ikaw adunay katungod sa pagpili sa usa ka kasaligan o independenteng abogado ug kundi ka makasarang sa pagbayad, ang ganamhanan mo hatag niini nga libre para So, yun, nag-react siya na kung wala kang pambayad para sa mga abogado, ang gobyerno ay magbigay sa iyo ng libre tabang kanimo. para tulungan ka. Kasabot pagtanan. So tinanong siya ng PNP, naunawaan mo ba ito? Nag-react siya, mutulong? Tulungan? Tabang, didakop na mo tabang. So nag-react talaga siya. Tulungan? Hinuli na. Pagkatapos tulungan? Nakasabot siguro ma'am sabi Ayan. Tinanong siya, naunawaan mo ba yan? Ma'am, sa Bisaya. no. Sige ma'am. Wala mo abogado. So, ano kaya ang mangyari dito? Sandali, adjust muna natin ang video. Ano kaya ang mangyari dito? Baka di talaga sila kukuha ng abogado o di mapadlak sila. At ito din ang grupo ni Dato Adlaw, no, binasahan ng PNP sa kasong usurpation of authority. Sayuran ninyong tanan, idakop ka mo sa salaod sa usurpation of authority. Nag-i-issue kini ni Acting Presiding Judge Judge Chua. So kamong tanan, aduna mo'y katungod sa pagpakahilom, aduna mo'y katungod na muhanap ug kagalingon ninyong abogado, kung aduna sa mo'y katungod nga kung wala mo, dili mo makaapod sa usa ka abogado, ang gobyerno mo'y muhatag niya kaninyo. Nasabtan kaninyo ang tanan ninyong mga Yan. Tinanong din sila. So, sa grupong ito, ibig sabihin na yung kaso lang na usurpation of authority. Pero iba kay Bay Lourdes, ang kaso talaga, dalawa sa kanya. No? Unjust vexation at usurpation of authority. At iba pa rin yung kaso na ipinakita natin na sa isang uploaded video, yung pinadalhan sila kahapon ng subpoena sa city prosecutors na di nila tinanggap. So, yun ang pagkakataon na marinig din ang side nila, yung counter affidavit sana, no? Pero di nila tinanggap. So, iba din yun na kaso. Ito, dalawa muna na warrant of arrest. Posible na sila ay nakatanggap na ng subpoena noon at binabaliwala nila. Kaya, nasumiti ito sa korte at ang korte nagpalabas ng warrant of arrest, usurpation of authority at unjust vexation. Meron pang ibang mga kaso dahil patong-patong kasi ito. idakop ka mo sa salaod Si IDJ ang nagsabi, hinuli ko kayo sa kasalanan na usurpation of authority. sa kanila lang ito. Kawawa naman itong mga nadamay. Pero naalala niyo, nanawagan ang hipi si Police Colonel Attorney Lokban, di po ba, na sa mga nasa loob ng lungga ni binigyang pagkakataon para sumuko. Dahil sabi niya, kung sakaling lalabas ang warrant of arrest, sigurado talagang lahat sila ang huhulihin. Nag-i-issue kini ni Acting Presiding Judge Judge Chua. So kamong tanan, aduna mo'y katungod sa pagpakahilom, aduna mo'y katungod So, bawat isa sa inyo,
Yon, binasahan sila sa kanilang rights. Meron kayong authority na mananatiling tahimik. Namuhanap og kagalingon ninyo. At meron kayong authority na maghanap ng sariling abogado. Abogado, Oh, mga kawawa talaga, taga saan kaya itong iba, no? Dahil sabi nila, taga ibang lugar umano itong na dala nila ni Dato Adlaw. kung ano na sa may katunod nga kung wala mo, dili mo maka-afford sa usa ka abogado, ang gobyerno Bago lang sila naglagay ng bumba, yung puso, no? Naglagay sila dahil naputulan sila ng tubig. mo'y muhatag diha Bago din natapos ang paglagay, ito na raid sila. ninyo. Para bang nasa damdamin at isip nila na di talaga sila mahuli. Kaya kung maalala ninyo, ito si Dato Araw, kahit na si Bae Lourdes, naghahamon pas, ako ang hulihin ninyo, ako ang nag-utos sa kanila. O kaya dalawa ang sa kanya, no? Unjust vexation, usurpation authority sa ganito sa pag-raid pa nito. Meron pang kahapon na subpoena na di nila sinagot, no? Malaman sana kung ano yung mga kasong isinampa kung saan binigyan sila ng subpoena kahapon pero di nila tinanggap. Nasabtan pa ninyo ang tanan ninyong mga katungod. Pastor, nasabtan pa ninyo. Oh, so 'yon ang sabi ng CIDG, Pastor, naunawaan ba ninyo? Inyo kining mga katungod. No, 'yon ang pagbasa. Ito ang courtesy kay Duterte. Nanghiram ako sa kanyang video kay Duterte ito. Ang pag-raid ng CIDG at PNP SAF sa area. Oh, yan ang pagpasok sa mga PNP SAF. Kanina, doon ko kasi nakita talaga dahil nanood din ako sa mga video ng naka-assign na PNP diyan sa labas sa kampo ni Dato Adlaw kay Buig Gunner ng Mindanao. No, hello. Palagi kong nagsubaybay din sa kanyang video. At doon ko nalaman, hinuli na si Dato Adlaw at ang mga kasama. At may nakita akong unang video, di ko alam na video pala yon galing kay Duterte dahil tinakpan kasi ang mukha niya. Kaya di ko ginamit yung tinakpan ang mukha. Ito mismo courtesy kay Duterte. Sa kanya itong video. Ito sa di pa binasa ang warrant of arrest. So inita ko man sa ato ang area ko man mga kasurigaonon pag-serve ng warrant ng CIDG of sa Asa na ang sabi nila nakapangyarihan nila araw, tubig, lupa, yung apat na elemento, no? May kapangyarihan sila mag-control nito. Ito sa kanyang video, makita natin, nag-prepare pa ang PNP SAF at CIDG pagpasok sa naturang area. May nakita ko isang video na tinakpan itong mukha sa nag-video, kaya di ko yun ginamit. Ito na sa kanya, courtesy sa kanya mismo.
Ayan, di pa sila nakapasok dito. Pinaalam pa dito na may warrant of arrest sila, usurpation of authority. Okay, pinasok na, pinasok. CIDG, PNP SAF. Oy, gawas niya, gawas, gawas, gawas. Oy, gawas niya. Gawas, gawas. Gawas, gawas. Gawas. Asap, asap, asap. Asap. Oy, asap, asap. Oh, labas kayo dyan, labas kayo dyan. Dapa, dapa. Apa dia, apa dia? Dapat, dapat. So pinadapa nila. Alam niyo naman, meron silang mga matatalim at matataas na mga itak, di ba? May samurai pa. Babae, anak, babae, babae. Babae, asan babae? Oh, pati babae, pati babae. May mga pulis na babae din silang kasama. Babae, babae. Babae, ano mga babae, ma'am? Okay. So, Hey, babae, babae. Babae, babae. Babae! Babae! yun, nakaputi si Dato Adlaw, no? Courtesy sa RPN din, Surigao, ha? Sa mga media, ako ilang bisis ako nakasama ng mga ganitong raid. Magiging problema din ito sa media na kasama sa PNP. Bakit? Dahil ang media nalagda sa mga nakuha ng PNP, na konfiska ng PNP, ay magiging isa sa mga witnesses sa korte din ang media. May request, paki-zoom daw sa video. Sige, sige, pa-zoom natin ang video, ha. Ulitin ko, courtesy sa may-ari dito, Swerte, at lalo na sa Surigao RPN din, at sa FM, ginamit ko ang kanilang video. Hindi ako may-ari sa video. May nag-request na paki-zoom sa video. O sige, paki-zoom natin. Yung nag-video na makita ninyo, siya ang may-ari sa videong ito, ha. Ito. Ulitin ko, yung makita niyo nag-video sa itaas, siya ang may-ari nito, kung saan ginamit ko lang. Courtesy sa kanya mismo. Oy, gawas niya, gawas, gawas, gawas. Oy, gawas niya. Ikaw, gawas. Gawas, gawas. Gawas. Asap, asap, asap. Asap. Oy, asap, asap. Apa dia, apa dia? Dapat, dapat. Oy. Dapat, dapat, dapat. Dapat. Babae, anak, babae, babae. Babae, asan babae? Babae, babae, babae. Babae, ano mga babae, ma'am? Pati babae. So, makita, marinig natin yung iyakan ng mga bata, kawawa mga bata dito na nadamay sa kanilang mga magulang na umanib sa naturang grupo. Yan, makita natin. Yan, si Dato Adlaw nakadapa na, no? Nakasuot ng puting damit, naka-short pan lang.
babae dahil meron din sila mga babae na mga pulis dito. Sulod. Yan, pumasok na mga pulis na babae dahil may mga babae talaga. So gato na si Dato Adlaw nga Surigao no na tuwa na. Yung mga bata. Pwede mo sa warang salod na? Oh, pwede makapasok ang media. Basta media ka, pwede ka makapasok. Dahil ikay isa sa mga lalagda din sa mga nakonpiska ng PNP. Pero hindi hanggang dyan. Magiging witness ka rin at haharap sa korte. Dila lang. Why beli mo na? Oh, yuko kayo, yuko. Oh, yan, makita ninyo, ito, nakadapa, nakayuko talaga si George Santisas alias Dato Adlaw. Oh, ito si Bae Lourdes, ang kanilang reyna. Oh, Bae Lourdes ang kanilang reyna. Na kinuha siya sa PNP babae. Si Dato Adlaw, George Santisas. O, pinatindig na pala si George Santisas. Si Bae Lourdes, infanta, ang reyna nila. Ayaw ka no! Isa gilid yung lalaki! Ito na ang mga hinahamon ni Bae Lourdes, ang kanilang reyna, na ako ang hulihin ninyo, ako ang naglagda. Ito na. Ayaw Baylor! Doon sa gilid yung Baylor! O, yung lalaki dito! O, gano'n ba? So at least guys, walay nahitabo nga pagpanukol sa mga grupo sa tribal. Ayon sa nag-report na ito, at least walang umanong nakipaglaban sa tribal. Di po ba sabi ni Bae Lourdes, yung mga kasama namin dito, hindi ito matatablan. Mamahimong successful ang operation kuman. Ayaw Baylor dito! Ito yung lalaki! Ha? Sunod ang bunot na. Nagharap mo nga sultoryo. Ay, babae! Lahat sa kapasas! Posas! Yan, ito. Katabi na sila. Nagtabi na ang reyna at ang dato. No? Si Bae Lourdes at si... ito. Asis mo na babae! Bago ito nangyari, may mga PNP na nakabantay sa harap at sa likurang bahagi. Kaya nga,
palagi akong nag-monitor, lalo na doon sa channel ni PNP member, pangalan sa kaniyang Facebook channel, Boy Gunner ng Mindanao. Successful. Successful. So dili sila makagawas guys kay naa dito ang mga tropa po diri gatang. Oh, so yun oh. So yung pansimbag sir nang niwang naman na. Salute sa tanan dari pa. Okay, ulitin ko, courtesy sa may-ari sa video. Ginamit ko lang, hindi ako ang may-ari sa video ito. Lalo na sa Duswerte, no? At sa RPN Surigao. Ito mga nakonfist ka. Naawa ninyo. Si Dato Adlaw napadlaka na. Napasakaan na gid siya kasi. Yan ang sinasabi natin. Kasi aangas-angas, tapos namamadlak pa doon sa Surigao, kala mo kung sinong mayor, at the end, eto, kalaboso, wawa naman. So, dapat sana kasi, ito ay warning sa lahat ng mga napapakilalang taglay daw nila ang kapangyarihan ng Diyos, ang authority ng hangin, apoy, tubig at lupa na kinopya mula sa TV series na Encantadia. Tingnan nyo nung nangyari kay Dato Adlaw. Tahimik na. Dati sabi, dadanak ng dugo. Dadanak ng dugo. Anon? God is justice. God is justice. Ano nangyari ngayon dito? Nahuli na sila. So, yung justice nasa gobyerno natin. Ang Panginoon hindi ganyan. At hindi naman sila otorisado. Kalaya mo ang dugo daw ang dugo daw is puti. Saan ka nakita? Kailan kaya nangyari? Once upon a time na ang dugo ng tao ay puti. Ano ba naman to? Iba ang alam kong puti. Konsensya na kayo. No? Kaya wala talaga to, wala. Ating ibalik kay Brother Wendell Talibong. Ilang mga establishmento dahil may sarili silang batas daw, nag-expire na ang sa gobyerno. Lain mo? Batas ng gobyerno na expired? Tindi naman nun. Gobyerno mag-i-expire. Kailan ba nagkaroon ng expiration ng batas ng gobyerno? Yan tuloy, sila nahuli. Dito isinakay na si Dato Adlaw, no? Sandali. Naawa ninyo. Si Dato Adlaw napadlaka na. No. Ito, isinakay na sa PNP Mobile. Ito. Tuwang-tuwa ang mga tao nang nahuli sila. Oh. Sino bang hindi matutuwa? Ang dami na provision ng taong ito. Padlakin ba naman yung grocery store mo? Natural, matutuwa kapag nahuli na. Aangas-angas kasi, yan tuloy. So, nagpapasalamat pa ang mga tao, no, na padlak na. At si Bae Lourdes, ang kanya, 2 kaso. Usurpation of authority and unjust vexation. Iba yung kasong pinakita natin kahapon, no? Iba yon ang supina. Yung supina, ibig sabihin, may kasong isinampa sa kanila. Kaya, dahil may kaso, binigyan sila ng pagkakataong masagot, counter affidavit. So, ang
naturang status sa kanila, paglabas sa supina at sagutin nila yan, ay respondent pa sila. Pero, pag magsagawa ng resolusyon ang prosecutor at madulog yan sa korte at ang judge ay maglabas ng warrant of arrest sa kanila, o accused na sila. No? So, ibig sabihin, dahil may nalabas na warrant of arrest, malaking posibilidad na may supina na binabaliwala nila tulad kahapon. At ito'y nalabasan sila ng warrant of arrest. So si Bae Lourdes, dalawa ang kaniyang kaso. Madam, good morning. Basahan mo nga yan. Kamo, dakpo Sandali, na. sandali. Ito. Madam, good morning. Basahan mo nga yan. Kamo, dakpo na mo, kay naa mo warrant of arrest for usurpation of authority under Article 177 of the RPC. Unya ikaw, Madam Bae Lourdes, naapod ka another warrant for unjust vexation. Itong unjust vexation and yung usurpation of authority, tag-issue ni Acting Presiding Judge Maureen Chua. So, aduna mo, makahibalo nga aduna kay katungod sa pagpakahilom, ang imong pamahayag mahimong gamiton pabor o bato kanimo, sa bisan diin nga hukuman. Ikaw adunay katungod sa pagpili sa usa ka kasaligan o independenteng abogado, ug kundi ka makasarang sa pagbayad, ang ganamhanan mo hatag niini nga libre para motabang kanimo. So dito, nag-react na siya dito na hulin ka dahil sa kasong usurpation of authority and unjust vexation. Kung wala kang pambayad sa abogado, tulungan ka ng gobyerno para bigyan ka ng abogado. Kasabot pagtanan. Mutabang? Gitakop Sabi niya, tulungan, hinuli ka na. na mutabang? Pagkatapos tulungan. Nakasabot siguro ma'am sa Bisaya, no? So, naunawaan siguro nimo ito, ma'am, sa Bisaya. Sige ma'am. Kahapon, ang kaharap sa nagdala ng supina, ito si Esther Santisas, na sabi niya, di namin yan tatanggapin. Kaya inuwi yung supina. Ang pagkakataon na sagutin sana nila sa pamamagitan ng counter affidavit yung reklamo. Abogado. So, yun. Dalawa sa kanya. Unjust vexation at ang usurpation of authority. Pero dito, sa mga kasama, usurpation of authority lang. Ayuran ninyong tanan, idakop ka mo sa salaod sa usurpation of authority. Nag-i-issue kini ni Acting Presiding Judge Judge Chua. So kamong tanan, aduna mo'y katungod sa pagpakahilom, aduna mo'y katungod na muhanap ug kagalingon ninyong abogado, kung aduna sa mo'y katungod nga sabi ni God's Dog, tama naman si Bae, bakit pa bigyan ng abogado yan na wala naman yan sa katinuan. Pero ganon talaga, no? Ang proseso, ganon talaga ang proseso. Bigyan talaga ng pamahalaan ng abogado kung wala silang pera pambayad ng abogado, usually sa public attorney's office. Kung wala mo, dili mo maka-afford sa usa ka abogado, ang gobyerno mo'y muhatag diha kaninyo. Nasabtan kaninyo ang tanan ninyong mga katungod. Pastor, nasabtan kaninyo. Inyo kining mga katungod. Yan. So, si Dato Adlaw at Bae Lourdes are signing off.
Okay. Ulitin ko, courtesy sa video na ginamit ko lang galing ni Do Suerte. At salamat din sa update. Doon ko nakuha sa PNP na nakabantay sa harap na bahagi sa si Boy Gunner ng Mindanao. At sa FM Surigao at RPN Surigao. Maraming salamat po. Abangan natin, baka may press conference si Police Colonel Mariano Lucban, Attorney Mariano Lucban, o kaya ang mayor, mamaya kaugnay sa paghuli nitong mga miyembro at si Dato Adlaw at si Bae Lourdes. Maraming salamat mo. Hanggang sa muli. Bye-bye. Okay, yun po ang gaganapan nangyari, ang pagkakadakip kay Dato Adlaw at saka doon sa kay Reyna Encantadia, no? Grabe talaga Reyna Encantadia. Ngayon, nung nahuli sila, tuwang-tuwa yung mga tao dahil pamadlak pa mo! Namadlak pa mo! Namadlak man! Karon, silang nangapadlak ron. Okay, so ganito na lamang po yung ating tampok sa ating programa ngayon, straight to the point. Kung saan is nadakip talaga, huling-huli si Dato Adlaw at itong si Reyna Encantadia. Straight to the So, point. dito na lamang po ang ating video at mamayang gabi po, abangan po ninyo punto por punto, Worldwide Catholic Bible Study. Ang tampok po ni Brother Ranger Santos is bakit hindi tama ang pagsamba ng mga anti-Katoliko. Maraming salamat po and bye-bye.